Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome to At Home with Mardy. Before their names echoed in Senate halls and election rallies, Curly and Sara Diskaya were simply two people building a life and a business, brick by brick. Pacifico Curly Felizardo Diskaya II, a contractor who understood the language of concrete, deadlines, and deals, and his wife, si Sara Rowena Sara Cruz Diskaya, a sharp organizer with political instincts, slowly rose from relative obscurity into the high-stakes world of Philippine infrastructure. What began as construction projects soon expanded into billion-peso contracts, powerful connections, and influence that reached far beyond job sites and boardrooms. But with rapid rise came intense scrutiny. As their companies multiplied and their names appeared in government records, headlines followed. Allegations, investigations, Senate inquiries, and a bold political bid that pushed Sara Diskaya into the national spotlight. Supporters saw ambition and success, critics saw unanswered questions and controversy. Today, we take a closer look at the story behind the headlines, the rise, the power, and the controversy surrounding Pacifico Felizardo Diskaya II and si Sara Rowena Cruz Diskaya. This is Inside the Rise and Controversies of Curly and Sara Diskaya, from contractors to national spotlight. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Number 1. How Curly and Sara met and built their lives together. Nagsimula ang kwento nila ng tahimik malayo sa spotlight. Nagkakilala sina Curly Diskaya at Sara Cruz Diskaya sa panahong parehong nakatuon sa pagbuo ng kani-kanilang kinabukasan. Si Curly ay abala na sa mahirap at demanding na mundo ng construction, habang si Sara naman ay may taglay na kalmadong kumpiyansa at malinaw na direksyon sa buhay. Sakto sa drive at determinasyon si Curly. Ang nagbuklod sa kanila ay hindi karangyaan, kundi iisang values. Disiplina, ambisyon, at paniniwalang ang tagumpay ay dahan-dahang binubuo. Lumalim ang relasyon nila sa pamamagitan ng tiyaga at tunay na partnership. Si Sara ang naging sandigan ni Curly sa gitna ng pressure ng trabaho, habang kay Sara naman, si Curly ang naging matibay na katuwang at pinagkakatiwalaang partner. Nang piliin nilang bumuo ng buhay na magkasama, ginawa nila ito ng may malinaw na layunin, binabalanse ang pagmamahalan, pamilya at mga pangarap. Magkasama nilang binuo hindi lang ang isang tahanan, kundi isang matatag na partnership na kalaunan ay napapansin ng publiko. Humaharap sa tagumpay at pagsubok, laging magkatabi. Number 2, their role as owners executives of top construction firms like St. Gerald and Alpha and Omega. Sa likod ng mga eksena, ang partnership ni Curly at Sara ay hindi lang umiikot sa pamilya. Ito rin ang naging pundasyon ng kanilang pamumuno sa malalaking construction firms tulad ng St. Gerald Construction at Alpha and Omega Construction.
Bilang mga may-ari at executives, tinrato nila ang negosyo gaya ng kung paano nila binuo ang kanilang relasyon. May malinaw na structure, tiwala sa isa't isa at long-term vision. Si Corley ang nanguna sa operations at execution ng malalaking proyekto. Hinaharap ang matitinding pressure ng infrastructure work. Si Sarah naman ay may mahalagang papel sa executive side. Tumutulong sa paghubog ng strategy, maayos na organisasyon at mahalagang desisyon sa likod ng kamera. Magkasama, napaangat nila ang kanilang mga kumpanya bilang seryosong players sa industriya. Humahawak ng complex projects, namamahala ng malalaking teams at nakipagsabayan sa isang larangan kung saan mahalaga ang precision at credibility. Ang tagumpay nila ay hindi basta tsamba. Ito ay bunga ng iisang direksyon, shared responsibility, at paniniwalang sa construction tulad din ng buhay. Ang matibay na pundasyon ang susi para makapagtayo ng mas mataas. Number 3, Sarah's 2025 Pasig Mayoral Campaign and Outcome. Ang pagpasok ni Sarah sa politika ay umabot sa isang turning point noong 2025. Nang sumabak si Sara Diskaya sa masusing binantayang Pasig Mayoral Race. Matapang at kalkulado ang kanyang kampanya, nakatuon sa visibility, maayos na organisasyon at isang mensaheng hinubog ng kanyang karanasan bilang business executive. Mula sa mga boardroom, bumaba siya sa mga barangay, ipinakilala ang sarili hindi lang bilang kandidato, kundi bilang leader na may alternatibong pananaw para sa lungsod. Dahil dito, agad siyang napasentro sa pambansang usapan. Umuulan ng suporta kasabay ng matinding pagsusuri at kritisismo. Nang matapos ang bilangan, hindi pumanig sa kanya ang resulta. Hindi man niya nakuha ang mayoral seat, malinaw na higit pa ito sa isang pagkatalo. Ito ang naging pahayag ng kanyang pagdating bilang isang public figure na handang sumabak sa isa sa pinakamahigpit at pinakakompetitibong laban sa politika ng bansa. Maaaring natapos ang kampanya ng walang panalo, ngunit lalo nitong pinatibay ang presensya ni Sarah sa mata ng publiko at nagdagdag ng isang makabuluhan at makasaysayang kabanata sa patuloy na umuusbong niyang kwento. Number 4, allegations of ghost flood control project bidding and massive government infrastructure contracts. Habang patuloy ang kanilang pag-angat sa negosyo at politika, hindi nagtagal ay sinundan ito ng kontrobersya. Lumutang ang mga aligasyon tungkol sa umano'y ghost flood control project bidding at sa lawak ng government infrastructure contracts na iniuugnay sa kanilang mga kampanya. Mabilis kumalat ang mga isyong ito sa mga ulat at sa social media. Nagbukas ng mga tanong tungkol sa proseso, transparency at kung paano isinasagawa ang malalaking proyektong pampubliko. Gayunman, nanatili ang mga ito bilang aligasyon, mga paratang na nagbunsod ng matinding pagsusuri ng publiko, ngunit hindi otomatikong patunay ng maling gawain. Ipinakita ng bahaging ito ng kanilang kwento na kapag ikaw ay nasa ilalim na ng spotlight, ang tagumpay ay kadalasang may kaakibat na masusing pagbubusisi, pagdududa at paghuhusga ng publiko. Number 5, Senate Blue Ribbon Committee Controversies and Legal Issues. Habang lalong tumitindi ang spotlight, umaabot ang mga kontrobersya hanggang sa bulwagan ng Senado, dahilan upang mailagay ang isyu sa mas mahigpit at formal na pagsusuri ng mga institusyon. Ang mga tanong kaugnay ng infrastructure projects at mga umano'y irregularidad ay dinala sa Senate Blue Ribbon Committee.
isang komiting kilala sa pag-imbestiga ng mga usaping may kinalaman sa public interest. Sa mga pagdinig, naging entablado ito ng mga akusa, depensa at legal na argumento habang mahigpit na binabantayan ng publiko at media ang bawat detalye. Kasabay ng mga pagdinig ay ang mga legal challenges at formal na investigasyon, mga prosesong sumubok sa mga reputasyon at nanawagan ng pananagutan. Bagamat nagpasiklab ng debate at espekulasyon ang mga ito, ipinakita rin ito ang isang pamilyar na realidad sa buhay publiko. Kapag nagsanib ang pribadong tagumpay, pundo ng bayan at kapangyarihan, nagiging hindi maiwasan ang masusing pagbusisi at ang bawat aligasyon ay hindi lamang hinatulan sa loob ng mga korte, kundi pati sa hukuman ng opinyong publiko. Number 6, huge tax liabilities and government actions including vehicle auctions. Habang lalo pang lumalim ang pagbusisi, pumasok naman sa pampublikong usapan ang mga isyu sa pananalapi. May mga ulat tungkol sa malalaking tax liabilities na nagbunsod ng aksyon mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga ahensya gaya ng Bureau of Internal Revenue. Ang mga usaping dati maaaring tahimik na tinatalakay ay naging lantad sa publiko, lalo na nang kumilos ang mga otoridad para ipatupad ang koleksyon. Kabilang ang auksyon ng mga nasamsam na sasakyan at ari-ariang inuugnay sa mga hindi nababayarang obligasyon. These actions mark a turning point. Beyond headlines and allegations, the situation illustrated how disputes over taxes and compliance can escalate into public enforcement. Isa na naman itong kabanata kung saan nagsalubong ang mga pribadong yaman, kapangyarihan ng Estado at pananagutan. Pinagtitibay ang realidad na kapag umabot sa ganitong antas ang mga isyu, ang resolusyon ay hindi na lamang personal kundi ganap ng nasa kamay ng pamahalaan. And number 7, the Diskaya's ongoing role in Philippine business and public discourse. Despite the controversies and intense scrutiny, Curly and Sara remain part of the continuing conversation in Philippine business and public life. Their names still surface in discussions about large-scale construction, entrepreneurship, and the intersection of private enterprise and public projects. Supporters point to their rise as an example of ambition and scale in local business, while critics view the story as a cautionary tale about power, accountability, and transparency. Sa pagitan ng tagumpay at kontrobersya, may puwang na kinatatayuan sina Curly at Sara na higit pa sa mga boardroom at courtroom. Sila ay naging mga personalidad na mas malawak na public discourse, mga simbolo kung paano ang tagumpay sa makabagong lipunang Pilipino ay madalas pinagtatalunan, kino-question at hinusgahan sa harap ng publiko. Sa kanilang kwento, malinaw na ang pag-angat ay hindi lamang sinusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kung paano ito hinaharap sa ilalim ng mata ng bayan. Tagumpay man o pagsubok, ang bawat hakbang ay nagiging bahagi ng isang pambansang usapan, isang paalaala na sa panahon ngayon, ang ambisyon at impluwensya ay laging kaakibat ng pananagutan at pagbusisi ng publiko. And so, the story of Curly and Sara Diskaya closes not with a full stop, but with an open space, one shaped by ambition, scrutiny, and the unrelenting gaze of the public. From contractors working behind the scenes to names spoken in national conversations, their journey reflects the modern reality of power and progress in the Philippines. Every rise invites attention, and every spotlight reveals both promise and pressure. Their narrative is still unfolding.
caught between achievement and accountability, vision and controversy. In a country where success is admired yet relentlessly examined, their story forces a larger reflection. When ambition meets influence, how much scrutiny is too much, and who ultimately defines the true measure of success. If you enjoy this video and want more fascinating stories like this, make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you won't miss any of our future videos. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Daghang salamat! Thank you very much for watching. And according to Monia Khan, life is always more beautiful and worth living when you are capable of enjoying the beauty of nature.